Guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mega love shout out to Maria Virginia Castañeda. So meron siyang comment or meron siyang message na ang sabi niya, ano daw ba ang dapat gawin para magustuhan ng amo? So ito is ilan lang sa mga tips para magustuhan ng amo, and ayun yung ginawa ko para magustuhan ako ng amo ko. So first is unang araw masid ka muna, magtingin-tingin ka, and yung bibig ko nung bago ako is nakaganto always kahit na wala akong kausap. Yan. Nakaganyan. Yan. Yan. Pero ngayon hindi. Nakaganyan na ako. Nakaganyan na. So always smile, and kahit na wala sila, sanayin mo yung sarili mo na masayahin kasi yun yung gusto nila. And the next is always greet them. So hanggang ngayon ganun pa din kami, nag-greet kami isa-isa. Kung sino na una, mapabata man yan or matanda, talaga kami, nag-greet talaga kami sa buong araw. Pag pasok nila sa trabaho, pag aalis sila, ayan, nagte-thank you yan sila. And also pag gabi, nag-good night. Pag umaga, nag-good morning. Ayan, ang amo kong babae, always talaga siya nagte-thank you kapag kumakain. And then, ayun ko, basta pag nakikita niya yung effort mo, nagte-thank you talaga siya. Kaya, yun din yung nagustuhan ko sa kanya. And also, yung boses natin is, isipin natin nakatulong tayo dito, maging mahinahon or mababa yung boses natin. And also, dapat mayroong paggalang. Always yung gamitin kung madam, basta may madam, always sir, ganyan. So, yun yung kailangan gawin. Next is, para magustuhan ng amo, lalo pag may alaga kang bata, kuhanin mo yung loob ng bata. Dapat, alam mo yung pag nakikita nilang yung bata is malapit sa'yo, wala na silang, wala na silang kawala. Hands up na, talaga. Wala na. Ganun yung nangyari sa akin dito. Kahit na tamad ako, kahit na mabagal akong kumilos, as long as yung bata is focus ako, so wala silang problema. Kaya nga sabi nga nila sa akin nung sinahuran ako nung nakaraang araw, sabi nila, sasahod ka na naman, ang bilis-bilis parang kailan lang tayo nag-usap na magre-renew ka, tapos ngayon, tapos sabi na amo kong babae, baka tayo lang yung nag-iisip na mabilis yung araw, baka si Jen, natatagalan yan, tapos ngumiti lang ako, hindi ako nagsalita, kasi totoo naman talaga, di ba, binibilang mo, tumatagal yung araw, sila nadadalian sila kasi sila nagpapasahod. And then next is, kailangan magaling ka magluto, hindi naman sa magaling, pero dapat kung tinuruan ka nila, kung paano yung timpla niyan, anong lasa, dapat alam mo na agad or makuha mo na isang beses pag sinabing maalat, kasi mostly Pilipina talaga is isang dangkal na asin talaga yung ginagamit natin sa pagluluto. Sa kanila, siguro ganun lang, ganun, tuk. Kahit sabaw pa yan na sobrang dami, ganun lang yung asin, tuk. Kaya kailangan, huwag yung panlasa nyo, yung sundin nyo, yung sa isip nyo is matabang pa. Kanila maalat na yan, guys. Kaya yung mga pagkain, dapat alam nyo yung timpla nila para doon kasi nagkakaproblema. Gustong-gusto nilang kumain ng pagkain, mostly lalo mga ulam, hindi sila makanin, maulam sila. Kaya kailangan yung inihahain mo is sakto sa panlasa nila. Natutuwa ako kasi every time na meron akong nagawang tama, halimbawa, yung sabaw na gustuhan ng amo kong babae, sabi niya, the soup, it tastes good, ganun. Ay, thank you, ma'am. And then, pag yung bata naman, sinasabi niya na, mami, gusto ko yung pagkain kanina kasi masarap. So, sinasabi ng amo ko, gusto niya yung pagkain daw kasi masarap. So, nakakataba ng puso pa, konting puri. And then, yung amo kong lalaki, ayun, pinupuri niya ako kapag masarap yung pagkakaluto ko sa pritong baka. So, ayun. Next is, dapat yung mga gawain is pulido. Kahit sabihin mong mabagal ka, pero yung hindi nila titignan na may, alam mo yung kampante sila na dinaanan niya ng kamay mo, ibig sabihin malinis na yan. Dapat ganun, guys. Ganun kasi nangyayari sa akin. Natuluan yung yung cellphone ko ng tubig sa aircon, nagbabasa dito. So, ganun kasi sa akin kapag dinaanan ko na yung lugar na yan, malinis ko na yan, iiwan. So, kaya natutuwa yung amo ko sa akin. Pag iniwan ko yung higaan nila, sobrang kalat yan pag alis nila. Pagbalik nila, sobrang linis na yan. And yung ganun din yung CR. Lahat-lahat. And kapag may bakante akong oras, tas nandito yung bata, nilalaro ko muna yung bata, hindi ko muna siya
pinapabayaan kasi nga siya yung unang priority ko. Kaya kailangan guys, pag nandyan yung bata, yun yung i-priority mo. Nung bago ako, iniisip ko, baka magalit sila kasi wala akong ginawa, nasa bata lang ako naglalaro. Hindi pala ganun. As long as nasa bata ka, kahit hindi ka na gumawa ng ibang gawain or kahit ano dyan, as long as yung bata is napapriority mo, is okay lang. Next is dapat dumistansya kayo, hindi naman sobra pero dumistansya kayo sa lalaki kasi nga nagsiselos yung mga babae dito, selosa sila, kaya kailangan marunong kayong lumugar or hindi, di ba naalala nyo yung sa Middle East na babae, pinauwi siya, sabi niya kasi maganda daw, sabi nung nag-interview, maganda kasi kaya pinauwi, hindi ganon, naglalandi daw siya, sabi, hindi naman natin ma-judge kasi hindi naman natin alam yung kwento niya. Pero dito sa Hong Kong, konti lang naman yung nagsiselos dito. Sa una lang, kapag alam mo yung may tsura ka, tapos feeling nila maharot ka lalo. Ako kasi, unang-una masayahin ako. And alam mo yun, kasi syempre, gusto mong makisama sa kanila. And na masama yun ng babae. Kaya, alam ko na yung ginawa ko nung huli. Hindi ko na pinapansin yung lalaki. Dati pinapansin ko, ngayon hindi na. Pinapansin ko na lang siya kapag merong mga importante akong itatanong sa kanya, ganyan. Pero mostly sa amo kong babae ako nakasandal or sa kanya ako nagtatanong or may concern lahat-lahat sa kanya. And siya yung, alam mo yung turing ko sa kanila is pantay-pantay. Sa bata, special talaga. Pero sa kanila mag-asawa, pantay-pantay lang. Paano pa ba? Isa din sa nagustuhan ng amo ko sa akin is very efficient. Halimbawa, may mga kailangan akong i-refill dyan. Ay, nakalimutan ko ngayon, naalala ko. Tissue pala. Nawala ng tissue doon, hindi ko na-refill kanina. So, may mga ganyang scenario and kailangan i-cap up ko yan. Kailangan, simula dumating ako dito, yung stock kasi ng tissue nasa dito sa kwarto ko. So, kailangan merong stock ng isa pang tissue doon sa kwarto ng amo kong babae doon sa CR. In case na mawala ng tissue, di may extra. Simula dumating ako dito, ngayon lang na nakalimutan ko maglagay doon. Kasi every time alam ko yung mga gawain ko. Kaya nagustuhan din ako ng amo ko kasi very attentive, ganyan. And ako yung minsan gumagawa ng rules kahit hindi naman nila inuutos, nagkukusa ako. Isa yun sa gustong-gusto nila. And gustong-gusto din nila yung hindi ka magnanakaw. Kasi guys, yung bata, meron siyang ampaw na kulay red. Hindi ko alam sino nagbigay. And binibigay niya yan sa akin noong Chinese New Year. Sabi niya sa akin, para sa'yo yan, Jen. Kasi nga, helper kita. Sabi niya ganun. Hindi ko alam sa niya kinuha yun. Basta binigay niya sa akin. And nakita ng amo ko, may laman yun na 20. Binigay ko sa kanya. Ngayon, kinuha ng bata. Sabi ng bata, hindi yan sa'yo. Para yan kay Jen. So, ayun, nilagay ko sa kusina. Hanggang ngayon, nandun pa din yung ampaw. Natutuwa yung amo ko kasi nga hindi ako magnanakaw, hindi ako nangingialam ng kung ano-ano, hindi ako, alam mo yun, yung nasisira ko lang dito mostly is yung mga gamit na, yung parati kong hinahawakan or tinatrabaho, pero yung maghalungkat ako ng mga gamit nila, maraming pera dito sa loob ng bahay. Yung dating helper, meron siyang folder, and then yung loob ng folder may mga pera pa na natira, hindi ko alam kung bakit. Tapos sa ilalim na cabinet na puro mga kung ano-ano doon, may mga pera doon na nakatabi. Nung Chinese New Year pa yun na hindi nila naubos ipamigay. And then, sa drawer ng amo kong lalaki, sa babae, ganyan. Pero hindi ko talaga ni piso, ni benching ko, wala akong kinuha. Kasi nga, mas importante sa atin na yung tiwala is hindi masira. Kasi yun yung nakakaano. Pag nagnakaw guys, yun yung pinakaayaw nila. Sinungaling pwede pa, pero huwag kayong magsisinungaling and then mahuli kayo kasi nga yun na yung tingin nila sa'yo. Sinungaling ka na hanggang sa matapos yung ano mo dyan, trabaho mo dyan sa kanila. So, ganun yung issue. And then, ano pa ba? Magustuhan ka ng amo mo kapag hindi kayong, nagkukusa ka, hindi kayong nakaupo pag wala ng trabaho, hindi ganun. Kailangan may trabaho or wala, nagtatrabaho ka, halimbawa, gusto mong magpahinga, ang gawin mo is umupo-upo ka. Saan yung mga cabinet na mga malalim or nasa ilalim na pwede kang umupo, yun yung linisin mo para
in case is nakakapagpahinga ka while yung kamay mo lang yung nagpupunas pero yung paa mo is nakaupo and then yung likod mo. Ayan, so yun yung ginagawa ko dati. Pero ngayon hindi na kasi nga wala, nagsi-cellphone na lang ako. Tigas na ng panga ko ngayon. Pagkatapos ng mga gawain ko, focus na ako sa cellphone agad. So, wala namang problema sa amo kong babae as long as natapos ko yung trabaho ko. Basta paggising ng bata, kailangan yung bata na yung asikasuhin ko. Next is ayaw nila yung ano ba yun, late na umuwi or palainom. So, ako dito guys is umiinom din naman ako dito sa Hong Kong. Pero ako yung tao na maximum na is yung isang bote. Isang bote na Sunmig. Kasi nga, iniisip ko, uuwi pa ako, ganyan. And then, pag uwi ko, baka may kailangan pa akong gawin. Baka dito na yung amo ko, ayoko. And, pinaka-late ko na uwi 2 beses is yung nag-bar ako. And, umuwi ako alas 8. Una is, nandito na yung amo ko. Pero wala silang pakialam. Basta dumiretso ako ng ligo. Kinabukasan, tinanong ako kung bakit anong oras na ako umuwi. Sabi ko, birthday ng kaibigan ko. Tapos, pangalawa is, nag-bar uli. Umuwi ako alas 8. Pero pagdating ko wala sila and then hindi naman tinitignan ng amo ko yung camera kaya walang problema. And siguro tinitignan niya pero as long as yung curfew ko kasi is 8, basta hindi ako lumagpas dyan. Kung lalagpas man ako, kailangan magpaalam ako para in case. Pero hindi pa ako umuwi ng alas 8. Uwi ko parati 7:45, 7:50. Yun na, todo na yun. Sagad na yun. So, ganun ako kaano sa time management ko. And also, hindi nila ako inuutusan na gawin tong bagay na to. Ginagawa ko, nagkukusa ako kapag day off, pero hindi naman nila ako inaabuso. Basta ang rule ko, kapag day off, bawal akong pumasok sa mga kwarto-kwarto doon. Dito lang ako sa labas, sa sala lang, and then kusina, ganyan lang yung papasukin ko. Para in case kung ano mangyari dyan sa loob, kung may mga nawala dyan, wala ako kasi day off ko. Ayan, so far, yan yung mga napansin ko na nagustuhan, bakit ako nagustuhan ng amo ko. Pero prangka din kasi ako sa kanya kung may gusto akong sabihin. And siya din, nagpipigil siguro kapag napipikon. Kasi pag yung nag-away sila ng bata, pati yung mood niya is napiktuhan. So, ayun lang guys. Thank you for watching. And ihahabol ko na lang pag meron pa akong gustong sabihin kung paano nga ba tayo magustuhan ng amo natin. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.